Salt and pepper. Kung gusto niyo optional din, kung gusto niyo more on garlic, pwede kayong mag-crush ng garlic lang, ilagay niyo dito. Tapos pag halimbawa imimix niyo na, ilalagay niyo na sa Pyrex, pwede niyo naman siyang tanggalin. Kasi may kita niyo naman, malaki naman siya. And optional is nutmeg. Kung gusto niyo ng additional flavor, nutmeg lang. Pero wag niyo masyadong gamitin to kasi medyo ano siya, strong flavor to. Medyo bibilisan lang natin yung ano natin kasi medyo marami tayong gagawin ngayon. Then mix. So hintayin lang natin to at least mag-boil ng let's say 5 minutes and then saka natin i-mix yung potato. So, para ready na. Magja-jump ako mamaya sa sa topic kasi hindi natin ikikip ko tapos kung maghintay tayo na abot tayo ng hanggang hapon. Kailangan po ba, chef, ng i-simmer yung green? At isa. Ito wala ito sa ano ninyo, wala ito sa handouts nyo. Anong ano yan? Itong recipe ko to. Itong sweet potato croquette. Kung tayo sa Pinas, di ba marami tayong kamote, sweet potato, kaya ito yung pwede nyo magamit kung uwi na kayo sa Pinas. Diba? Pero yung sweet potato natin is parang puti, di ba? Hindi, maraming klase. Ay, talaga? May ubi din. Ay, may ube, yun, pwede. Yun. Tapos yan. So, ang mga ingredients niya is 100 scallions. So, sweet potato, mamaya, hindi nyo siya i-boil, i-grate nyo siya ng hilaw. Okay? Hilaw siya. Cheddar cheese. Tapos, chopped shrimp, garlic, spring onion, and then kung pwede nyo din siyang lagyan ng, tawag dito, onion, as in talagang white onion or red onion. So, ang gagawin natin is, lalagay natin tong chopped shrimp sa sweet potato. Grated yung Grated. Pero i-grenade nyo siya ng hilaw. Kasi pag pag grenade nyo siya ng nilaga na, magtutubig, masina. gano'ng makapal siya yung At least kung ganito. yung parang Parang pa-Juliet. Pwede na grate. Pwede talaga. Salt, pepper. Savory lang siya or That's right. ang croquette po, savory lang siya or Savory croquette. Meron din siyang sweet croquette. Tapos ang croquette, hindi lang siya bilog marami siyang shape na pwedeng cylindrical, pwedeng circle, pwedeng flat na oval, depende. Ang croquette is like ang croquette, kaya tinawag siyang croquette, is merong method na crumbing. Ang crumbing is flour, egg, and then breadcrumbs. So yun, kaya siya tinawag na croquette. Hindi sinabing croquette dahil bilog lang siya, hindi. Croquette is because of the method of crumbing. Okay? parang nag-crack. Tapos kung halimbawa gumagawa kayo ng mixture for croquette, kung napansin nyo,
example, this one, kung nakita niyo siyang super dry siya, pwede niyo siyang lagyan ng at least 1 egg. Or sa akin, nilalagyan ko siya ng cream. Maski naglulumpiang Shanghai ako, chicken lumpia, nilalagyan ko siya ng konting cream. Kasi parang di ba minsan super dry yung ano, pag may konting cream, medyo moist siya. Oh, yun ang ano. Butter, okay din naman, pero medyo mag-oily siya. Cooking cream yan, no, chef? Oh, cooking cream. Chef, yung kasama pwede rin. Kasama pwede rin. May cheese yan, chef. May cheese, lalagyan din siya. Favorite yung cake. Tapos kung sa tingin ninyo naman, yung pang-croquette ninyo is medyo wet, ano nyo pwede nyo ilagay? Either flour or breadcrumbs. Ako mas gusto ko yung breadcrumbs pag nilalagay. May mga lumang tinapay. Tapos nyo lang din. Mas, ayan. Katulad nito, medyo ano siya, wet. Medyo wet siya. So, lagyan ko lang siya ng konting breadcrumbs. First pala na. Kung ano, kung halimbawa gumagawa kayo ng croquette, kung let's say, ako kasi ito, kahit hilaw yung shrimp, natitikman ko kasi siya. Kung gusto nyo, okay lang tikman ninyo. Kung ayaw nyo naman siyang tikman ng may hilaw, pwede kayong mag-fried ng maliit para at least ano nyo yung seasoning ng ano nyo, pang croquette ninyo. Ako kasi, kumakain naman ako ng ano, ano na ako eh. Nakagawa na sushi. Doon is for mashed potato, for french fries. Pero yung mga new potato, yung mga maliliit, yun yung mga ginagamit naman natin sa for presentation kasi mas maganda yung mga shape nun. At saka more on, ano yun, more on sugar nga lang. So more on sugar siya at less starchy naman siya. Pero yung mga ginagamit natin na all-purpose potato, more on naman siya starch. So usually sa natin ini-store ang potato. Actually, dapat sa room temp lang. Kasi pag meal natin yung potato, like for example, less than 5 degrees or less than 8 degrees, yung starch ng potato is magko-convert to sugar. So kung halimbawa chineal nyo yung potato for a week, kung gusto nyo ma-convert yung sugar to starch, ilabas nyo lang. At least mga 20 degrees Celsius. Okay? So, syempre, pag naghahanap tayo ng potatoes, more on starch, hindi sugar lagi. Tapos, ano bang mga kailangan natin consider pag, pag bumibili tayo ng potato? Fresh. Fresh, di ba? Firm. Wala siyang crack. At wala na dapat siyang sprouts. Dapat hindi tayo bibili ng potato na meron na siyang sprouts. Kasi either old na yon or talagang super tagal na niyang nakastock. Tapos yung nakikita niyo minsan yung mga potato may mga green. Yun. Pag ganun, pwede pa rin naman natin siyang gamitin. Pero minsan, pag sobrang dami, hindi na. Kasi may bitter taste na yon at saka poisonous din yun. Pero nabanggit ko yun sa food safety nung nag-discuss ako nun eh. Solanine ang ang pwedeng maging poison nun. So, halimbawa, nakabili tayo ng potato na merong green na, pwede naman natin siyang i-peel or pwede naman natin siyang i-cut. Pero pag sa tingin din yung super dami na, huwag na natin gamitin yun. So, yun lang naman ang mga dapat i-consider sa mga sa potato. Tapos, ano ba? So, maraming kinds of potato. So, basahin nyo na lang dyan sa kasi kung i-discuss ko, mahirap din kasi wala tayong exact example ng potato. So, ilan ang gagawin natin ngayon?
batches, and croquette. Wala dyan yung croquette. Nandyan ba? Ay, sa jacket. So, 5. Yeah, oh my God. Pressure ako. So, yung sweet potato dyan, saka yung baked jacket, sa tingin ko wala, di ba? So, i-send ko na lang, papasend ko na lang para i-ano nyo na lang sa, ano, sa group mates nyo. So, let's start, kasi medyo marami-rami to. So, mag-start tayo sa gratin. Medyo ba malakas yung boss ko kasi parang nabibinya ako. Malakas ko. Okay lang, okay lang. So, napansin nyo din yung gratin. Pwede nyo siyang, ako kasi iba yung pag-way ko ng pagluto ko ng gratin. Tapos yung recipe dito sa handouts natin is different din. So, ituturo ko sa inyo yung isa kong style ng pagluto ng gratin. Pwede nyo i-follow yung sa akin, pwede nyo i-follow yung nandito sa handouts. So, first, ang mga kailangan natin sa gratin is Potato. Of course, potato, yeah. So, kailangan natin sa gratin is potato, na which is nakat na into slice. Sa thinly slice, ginamitan natin to ng mandolin. Tandaan niyo pa yung mandolin? Yes. Okay, yeah. May dala ba kayo mandolin? Yes. Or kung ano, at least ma-practice nyo din yung slicing. Okay? Milk, cream, teka lang. And then salt, pepper, garlic. That's it. Tapos optional, nutmeg. Ay, wala si tatay, no? Siya yung pala yung nagtanong sa Hindi pala sa papasok. So first, habang ano natin, i-ready na natin yung milk and cream. Yung isang way na nandito sa handouts natin is i-arrange natin into layer yung potato. Sa akin, gusto ko mini-mix yung potato sa ano natin, sa milk and cream. Tayo muna ako, gusto mo? Okay na. So, ilagay natin yung milk at saka yung cream into pot. Tapos, start natin parang at least simmer. And then, yung potato na nasa mixing bowl, i-ano natin, i-marinate natin always with salt and pepper. Salt and pepper, and then garlic. Kung hindi kayo mahilig sa garlic, okay nyo naman i-umit to. Pero sa akin gusto ko yung ano gratin na medyo garlic. Yes, chopped garlic. Pwede po garlic paste para hindi nyo nakikita yung Oh, para garlic. walang ano, Garlic paste. paste or powder. Problem sa powder, medyo lasang mapait siya eh. May pag nasobrahan. So, better garlic paste. Ang garlic paste, pag chop nyo nung
pwedeng i-grind sa mortar and pestle with konting salt or sa board, i-gagawin nyo na yung knife nyo with salt and yung garlic. Pwede rin grated garlic kung may grater po kayo. Sa Daiso meron ng 7 years. So, at least kung hindi naman kayo, kung nasa bahay kayo, mas prefer na at least i-marinate nyo for at least 20 to 30 minutes itong potato nyo with garlic and salt and pepper. Okay? So, nandito yung pot with milk and cream. So ito, nagpo-boil na tong ano natin, itong milk natin for gratin. So pwede na natin i-mix yung potato. So while I'm doing my So sa croquette, depende kung anong gusto nyo gawin. Usually yung croquette, usually pag halimbawa gagawa kayo ng croquette, pwedeng plain lang siya, kung pwede nyo din siya lagyan ng salsa. Ngayon, ano ko sa inyo, yung pag-present ko sa inyo, lalagyan ko siya ng tomato salsa. Pwede kayong gumawa ng pineapple salsa, pwede kayong gumawa ng mango, tomato or something. Kasi yung salsa, contrast sa savor natin. Kasi savor ito. So kung may salsa is, pwede natin siyang gawing refreshing yung salsa. Okay? Pwede nyo lagay nyo sa bottom, pwede nyo lagay sa top. Mamaya makikita nyo yung presentation ko. Honey mustard po, chef. Pwede po ba kamans niyan? Honey mustard. Honey mustard, hindi ko pa siya na-try. Pero, Experiment. experiment, explore. Yeah, sour cream pwede. Ito minsan yung problema pag yung sweet potato natin is hindi ganun kagandang medyo siya matubig. Ito kasi parang parang medyo matubig-tubig siya. Ay, hindi. Fried to. So, pag nagka-crumbing tayo, nung una, yung sinabi ko kanina? Flour, egg, and breadcrumbs. Parang ganun yung FEB, February. May breadcrumbs. Yes. Universal sa ako naman Universal ako. Okay. Kunin ko pala yung natin. Yung gloves nasa sakit. So guys, balik lang tayo dun sa gratin. So, once nag-finish na kayo mag-simmer, i-coat nyo lang ng milk and cream yung potatoes. Then, layer lang natin dito.
May tanong ba regarding sa sa gratin or sa croquettes? Clear naman yung yung Sa croquette, di ba po pwedeng lagyan ng cheese? Ay, yung classic cheese kasi may mga cheese na salty. Usually kasi yung parmesan, pag nilagay mo kasi siya, pumapait kasi siya eh. So usually ang nilalagay ko is cheddar talaga. Cheddar talaga yung nilalagay ko. Kung gusto nyo naman mozzarella, pwede rin. Para at least, diba, yung Pero usually talaga nilalagay ko is cheddar. Para hindi ko mabasa, pwedeng pigain. Pwede yung mismo yung sweet potato. Slowly, slowly. Medyo lang to, medyo messy ang paggawa ng croquette. Di ba, Chef May? Medyo natutuwa ako, dami nagpa-practice. Tapos, medyo mahirap nga din. Halimbawa, nag-ano kayo, nag-trim kayo ng fish, di ba? Nagpipilay kayo, di ba maraming makukuha natin doon sa mga buto, doon sa carcass nung fish. Pwede nyo talagang himayin yun, pwede nyo i-chop, pwede nyo gawing croquette. Pwedeng fish croquette. So at least talagang walang tapon yung ninyo, yung isda ninyo. Masarap din siya. May cheese ng gitna. Ginawa ko may cheese ng gitna. Oh, yun. Dinap ko siya. Talagang nagmamelt yung cheese. Nag-melt. Mozzarella ba yung ginamit ko, Chef? Ayun, di ba? Chef, ano yung nasalibang may dadala items sa bahay, tapos may mga natira. Pwede ko ba siyang Pwede gawin croquette, Usually yung croquette nga as, parang yung mga leftover na pwede nyong So, pag prito ng croquette, dapat tandaan natin is medium lang dapat yung oil. Kasi pag prinito mo siya ng super init yung oil, hilaw yung loob, dark yung labas. At least, medium lang. Tapos kung sa tingin yung kung luto na, tasan nyo yung apoy para at least mag-golden brown na yung croquette ninyo. Pero wag nyo naman din siyang ilalagay na below medium kasi masisipsipin nung croquette yung oil ninyo. Tapos magiging sagi na siya. Usually yung croquette, kung gusto niyo talagang mas crispy, halimbawa, na-mold nyo na to, di ba? I-freeze nyo muna for at least for few minutes. Mas maganda. Para at least katulad ng french fries, di ba? Pina-fried natin siya na frozen. Yun. Pwede natin gawin muna itong i-frozen muna natin to, saka natin i-fry. Chef, pwede ba yung i-bake? Pwede rin siyang i-bake, pero Para sa mga umiiwas sa mga oil. sa mga oil. Pwede Pwede rin. rin. Pero, syempre, mas masarap. sarap daw yung bawal. Yun nga. So ngayon, dalawa na yung ginagawa natin, gratin. Tapos yung croquette, pinapainit ko na yung medyo malito ba? Or Hindi, okay lang nakasunod siya. naman? Kasi talaga dapat multitasking tayo eh. Kailangan multitasking tayo kasi kung isa-isa natin gagawin, isaabutin ako ng alas 10, tapos kayo pa magde-demo pa kayo. So, pinapainit ko to. Ituturo ko naman sa inyo yung for mashed potato and Duchess. Yung paggumawa kayo ng mashed potato, yun na din yung gagamitin nyo for Duchess. Kasi yung Duchess naman is for parking lang naman, di ba?
So, pinild ko yung potato and then cut into like cubes, ganitong size. Lagi tayo magsisimula sa cold water pag magbo-boil tayo ng potato. Bakit? Para equal ang cooking. Kasi pag nilagay na natin yung potato sa boiling water, merong yung labas, parang luto na siya, pero yung loob is hilaw pa. Kasi parang nasa-shock yung potato sa mainit na tubig. So, dapat lagi tayo mag-i-start sa malamig na tubig. Okay? So, ito, binoboil ko na to. May nagtanong sa akin sa group chat kung pwede bang boiled na yung potato pagdala dito. Diba? Kaya hindi ko inalaw na boiled na yung potato pagdala nyo dito. Kasi kung halimbawa wala tayong Shinwa, tandaan niyo pa ba yung Shinwa? China cup. China cup. Yung Shinwa is yung yung parang cone shape na parang strainer. Kaya hindi ko siya inallowed na naka-boil na yung potato kasi isang technique ng paggawa ng mashed potato is dapat mainit pa yung potato pag minimix niyo siya mamaya ng spatula. Isang way yon na para maging smooth yung mashed potato ninyo. Kasi pag malamig na yung mashed potato ninyo, yung potato ninyo, is hindi nyo na makukuha yung consistency. Okay? Kailangan nyo na talagang super siyang i-strain para doon sa Shinwa para at least talagang makuha nyo talaga yung smooth. Pero at least kung halimbawa mainit pa yung ninyo, potato, okay lang naman na hindi nyo na siya i-strain. Okay? Yes, po. Gaano po kakapal yung document niyo po ang pagkakalas? Sa Bretan, as thin as possible. Yung layering po. Depends sa kung gaano yung katagal na luluto. Kasi, kumbaga, liquid niya, kailangan ma-absorb yung mas thin. Para once na simmer nyo siya, it's somewhat wet, pero dry siya. Moist, in a way. Kasi, kailangan natin, kaya the reason bakit thinly slice siya is para ma-absorb yung one, to absorb the liquid, and second, para pag niluto natin siya, mabilis maluto. Dahil hindi masusunog yung dish ninyo. Same reason bakit gusto natin finely slice yung garlic. Kasi at the same time naluluto siya. Kasi if hindi siya maluto, hindi naman masarap yung lasa ng raw garlic, di ba? Question po. So normally, mga 2 to 3 layers pwede na. It's just that busin natin pa sayang. Oo, sayang. Depende sa size. Tsaka best if try i-segregate yung big slices sa small slices. Try nyo na yung small slices muna, then bigger slices on top. Kung gusto nyo ganito kalalaki yung spacing. Or kung gusto nyo dikit-dikit, sa ilalim muna yung malalaki, then yung small sizes, patong-patong nyo. Parang napating yung ratatouille, di ba? So parang siyang shingles. Shingles, yung parang sa bubong. Yun, so... Chef, ilang minutes ang boiling? Hindi nyo yung patatas ninyong Hanggang pantay. maging tender. Para pantay din yung pag-slice nyo sa mandarin. Pag magpapay kayo, paano yung malaman kung pwede nang ilagay o pwede na kayo mag-fry kung wala kayong thermometer? Maglalagay ka. Pag-clear na yung idea. Hindi, pag maglalagay ka ng kahoy, Spatula. Lubog nyo lang, pag nakita yung gumula. nagbabubbles na, pwede na. Pick and grab. Tapos ibaba niyo pa ng konti. Pwede mo water, chef?
Barbecue stick pwede rin. Ano eh, O kalinimin ng ano yun, ng mantika. minsan pwede yung halimbawa kahit mag-drop ka lang ng breadcrumbs. Yan, pag nag-ano na. Yan, ito, pwede na to. Ilang minutes na. Ang point ng potato, hanggang makrack nyo, halimbawa i-pinch nyo kung ano na siya, pwede na. Pero kung magmamash potato din kayo, wag yung overcook. Wag overcook. Kasi ano pa kayo, magmamash na tapos parang magiging baby food na siya. I-bake ko. Ilang minutes? Actually, siguro sa akin 2 to 3 minutes kasi ang shrimp naman is ano. Ano gagawin? Tapos pag ano, Ay, nagpe-pray. Wala ako naman. Sabi ko naman sa'yo. Smile. tapos isa rin dapat i-consider sa pag-fry natin is wag natin i-overcrowd yung mantika ng ano natin, pagkain. Kasi hindi siya magiging even cooking. Meron yung iba luto na, meron yung iba hindi. At dapat i-consider din lagi ang oil. Kung nakikita ninyo kung halimbawa, wag yung i-over yung oil, tapos tapos ilalagay niyo yung item. Syempre pag nilagay niyo is aapaw yung oil at magkokos ng fire. Matik yun. Pag na ng oil yung apoy, as in talagang mag-flambe kayo. So, tayo. Hindi siya nabibigit kasi gawa nakaharap. So ito yung presentation ko, lalagyan ko siya ng tomato salsa, itong croquette. So, marunong na ba tayong gumawa ng tomato salsa? Tomato salsa, tomato, brunoise, onion, brunoise, cilantro, or other term ng cilantro? Coriander. Coriander and salt and pepper and then lemon juice. Pwede nyo din siyang gawin na mango salsa. Pero kung gagawa tayo ng mango salsa, huwag nating lagyan ng onion. Kung gagawa tayo ng pineapple, pwede nating lagyan ng onion. Okay? Mango salsa, huwag nating lagyan kasi matamis tapos magano. Tapos kung gusto nyo medyo spicy, pwedeng chop chili, green chili. Chef, bigyan ko lang sila options dun sa salsa. Sa salsa or pico de gallo, pwede din lime. Lime, oo. Lemon or lime. Pero hindi siya bagay sa kalamansi. So, yun lang po. Meron ba sa inyo may lemon na dala? Lemon. Lemon. Lime. Whatever. Ripe mango or at least hindi naman yung super ripe.
Pwede rin siya lagyan ng cheese. Question po. Ano? Tapos yung, di ba yung gratan, nilayer na natin, di ba? Tapos may natira tayong milk mixture. Yung ano, saka natin siya ibubuhos doon sa nilayer nating potato. Okay? Tapos i-bake na natin. Guys, make sure na wipe down yung gilid kasi pag nalagay sa oven na hindi pinupunasan. Una madumi, pangalawa yung scorch marks. So, lalabas siya sunod dito. Chef, hindi pwedeng lagyan ng cheese yung grata. Hindi pwedeng lagyan ng cheese sa ibabaw. Pwede rin lagyan siya ng cheese, pero Lagay niyo muna halfway through before putting anything on top. Kasi masusunog yun. And the reason why uncovered siya is you want the liquid to evaporate and be absorbed as well. Pag tinapan natin, mag-steam lang siya sa loob. So, kumbaga, ginawa niyo lang siyang mashed Steam potato. And pag kinat niyo, hindi niyo makikita yung layer. So, that's the point na kung bakit nilayer natin ganito. Kasi pag sinerve ninyo, yung cross-section niya, makita niyo patong-patong yung patatas. Ano yung oven? Ay, ilang ano po ba? Please, 1 Celsius. Ganito yung sa our own neighbor. Naka-off po yung ano sa Ilang minutes po yung Maximum yun eh. I-preheat na muna. Preheat na muna natin. Pagod yun na muna. So, again, magja-jump tayo. Jacket potato. So, mas prefer natin sa jacket potato is ito yung tinatawag na all-purpose potato. Kasi talagang ito yung usually ginagamit natin na pwede nating i-french fries, pwede nating mashed potato, pwede nating, ano ba, pang caldereta or something. At kasi yung jacket potato is merong skin. So be sure na before natin ilutuin is malinis yung skin ng potato. So marinate lang natin olive oil, salt, pepper. Okay? Actually, yung olive oil lang. Pwede din namang oil, pero mas masarap. prefer ang olive oil. Sana oil. Question lang. Di ba tinupok mo na Yung sa akin kasi hindi, kasi gusto ko yung presentation para at least walang ano. Hindi naman siya po yung parang magka-crack kahit hindi mo siya. Ay, hindi naman. Hindi naman. Thank you, Chef. Hindi pa, chef.
Hindi pa ako maalis dito eh. Pag umalis na ako. Kaya na. Chef, olive oil lang. Olive oil lang. Olive oil, salt and pepper. Anong menu yan? Jacket potato. Ah.